Ang huling araw ng sangkatauhan, sa anino ng nukleyar na tunggalian, sa taon ng 2045, ang mundo ay nasa bingit ng kaguluhan. Ang mga tensyon sa pagitan ng Russia at China, na matagal nang natatabunan ng diplomasya, ay sa wakas sumiklab sa lantad na labanan. Isang dekada ng pagtatalo sa hangganan ang tumindinang ang isang pinagtatalunang lugar sa Siberia. Isang dating nakalimutang lupain na puno ng yamang likas, ay naging tukso para sa magkabilang panig. Ang sinimulan bilang karaniwang labanan ay nauwi sa bangungot. Unang araw ng pagsabog, nangyari ito sa mga unang oras ng isang nagyelong umaga. Ang mga puwersa ng Russia ay nagposisyon sa kahabaan ng Ilog Amur, habang ang mga hanay ng militar ng China ay umabante sa sunod-sunod na alon. Walang panig ang gustong maunang maglunsad ng nuclear strike, ngunit ang presyon ay matindi. Isang pagkakamali, isang maling deteksyon ng misil sa command center ng Russia, ang nagpasimula ng mga kaganapan na walang sinuman ang makontrol. Sa loob lamang ng ilang minuto, isang liwanag ang lumitaw sa kalangitan sa ibabaw ng Manchuli, isang lungsod sa China malapit sa hangganan ng Russia. Isang taktikal na nuclear weapon ng Russia ang sumabog, nagdulot ng pangamba sa mga istruktura ng pamahalaan ng magkabilang bansa. Bilang ganti, naglunsad ang China ng maraming warhead na nakatarget sa mga pasilidad ng militar ng Russia sa Siberia. Ang mundo ay nanood ng may takot habang ang mga apoy ay lumamon sa buong lungsod. Ang Estados Unidos, ang European Union, at iba pang mga kapangyarihan sa mundo ay nagmadaling pigilan ang paglawak ng labanan, ngunit bumagsak ang diplomasya sa harap ng sindak. Sa Moscow at Beijing, ang mga leader ay nagdedebate sa pagganti habang ang mga kamay ay nanginginig sa pulang pindutan. Sa gitna ng kaguluhan ng digmaan, ang katinuan ay nagsimulang mawala. Habang humuhupa ang alikabok, ang parehong Russia at China ay nauwi sa mga guho. Bagaman limitado lamang ang bilang ng mga nuclear weapons na ginamit, ang pagkawasak ay hindi maisip. Ang mga pangunahing lungsod tulad ng Harbin, Vladivostok, at Khabarovsk ay naging mga lugar na may radyasyon. Ang kanilang mga populasyon ay napuksa ng isang iglap. Ngunit ang pinakamasahol ay hindi pa nagtatapos. Sa buong hilagang hemispero, ang mga radioactive na ulap ay kumalat sa hangin, pinapalitan ang langit ng mapusyaw na dilaw. Ang mga pananim ay natutuyo sa mga bukirin, at ang mga alagang hayop ay namamatay sa pagkalason sa radyasyon. Sa mga lungsod na malayo sa episentro, ang mga tao ay nagsuot ng mga maskara at proteksyon na kasuotan, bagaman maliit lamang ang ginhawang na ibibigay laban sa hindi nakikitang panganib sa hangin. Buwan unang pagbagsak ng mundo, dumating ang nuclear winter sa planeta. Ang usok at abo na itinapon sa atmosfera ng mga bomba ay humarang sa araw. Ang mga temperatura ay bumagsak, at ang mga pattern ng panahon sa buong mundo ay nagulo. Malalakas na ulan ang dumaan sa Europa, habang ang mga tagtuyot ay nanalasa sa Hilagang Amerika. Ang pagbagsak ng ekonomiya ay mabilis. Sa China, bumagsak ang Partido Komunista dahil sa bigat ng panloob na pag-aalsa. Iniwan ng mga lungsod, ang kanilang mga populasyon ay tumakas patungong kanluran sa paghahanap ng pagkain at kaligtasan. Ang Russian Federation ay nagkawatak-watak din, winasak ng digmaang sibil at pagbagsak ng sentralisadong kapangyarihan. Isang taon matapos bumagsak ang unang bomba, hindi na makilala ang mundo. Nawalang bisa ang United Nations, pinalitan ng isang maluwag na koalisyon ng mga bansang nakaligtas na nagtutulungan upang maiwasan ang malawakang gutom. Ang Hilagang Europa at ilang bahagi ng Amerika ang naging mga huling kanlungan ng sibilisasyon. Ngunit maging doon, halata ang bigat ng pagsubok. Mga refuge mula sa Asia at Russia ang dumagsa sa bawat sulok ng mundo. Nagpapahirap sa mga infrastruktura at nagpasimula ng mga tensyon sa mga bansang hindi naapektuhan ng panimulang pagkawasak. Ang mga nakaligtas sa mga lugar ng digmaan sa Asia ay namuhay sa pamamagitan ng pangangalap sa mga lungsod na may radyasyon, habang ang mga pansamantalang komunidad ay nabuo sa mga liblib na lugar na hindi tinamaan ng mga pagsabog. Tinawag ng mga nakaligtas ang kanilang sarili na mga anak ng pulang araw. Naniniwala na ang araw, na ngayon ay mapula at malabo, ay naging isang mapaghiganting Diyos matapos ang kayabangan ng sangkatauhan. 10 taon ang lumipas, nagsimulang gumaling ang mundo, ngunit dahan-dahan. Ang mga radioactive na ulap ay naglaho, at ang unang sinag ng totoong sikat ng araw ay muling tumagos sa nakalalasong kalangitan. Sa ilang mga lugar, nagsimulang gumaling ang lupa, ngunit ang mga mutasyon sa mga hayop at tao ay madalas pa rin. Ang mga pilat na iniwan ng digmaang nukleyar ay nanatiling baka sa loob ng maraming siglo, mga hukay na dating mga lungsod. Ang mga guho ng mga skyscraper na ngayon natatakpan ng kalawang at pinamumugaran ng kakaibang halamang gulay. Ang sangkatauhan, bagaman nabawasan, ay nabuhay.
Ang ilang natitirang mga bansa ay bumuo ng isang marupok na bagong kaayusan, hindi batay sa ideolohiya o ekonomiya, kundi sa kaligtasan. Ang konseho ng mga huling bansa ay lumitaw mula sa mga abo, binubuo ng mga nakaligtas mula sa mga bansang hindi tinamaan ng digmaang nuklear, Canada, New Zealand, Brazil, at ilang bahagi ng Africa. Ngunit ang anino ng pulang araw ay hinding-hindi makakalimutan. Sa bawat bayan at komunidad, may mga kwentong ikinukwento tungkol sa araw na natapos ang mundo, sa araw na ang dalawang makapangyarihang bansa ay nawalan ng katinuan, at sa paggawa nito, ibinagsak ang sangkatauhan sa kanyang mga tuhod.